Una sa lahat, pasintabi po at sensitibo ang balitang ito. 8 karayom nakita sa katawan ng 2 taong gulang na lalaki sa Peru. Natutusok na raw niyan ang mga internal organ. Kung paanong nalunok yan ng bata at ang kanyang sinapit, alamin maya-maya lang. Narating na iba pang malalaking balita sa Frontline. Pamahagi ng hanggang 10,000 pisong fuel subsidy umarangkada na. Pero ilang tsuper wala naman daw natanggap. LTFRB humingi ng panahon para pag-aralan pa kung magkano at kung kailan magtataas ng ilang rice retailer naiinip na dahil wala pa rin natatanggap na financial assistance sa price cap ng bigas. Meron naman makakakuha na sana pero naging bato pa dahil sa maling spelling ng pangalan sa listahan. Presyo ng siling labuyo pumalo na sa 800 pesos kada kilo. Presyo ng iba pang gulay hanggang 40 pesos ang tinaas. Bahay sa Mandaue City gumuho dahil sa walang tigil na ulan. Testigo sa mga minaltratong kasambahay, pinuntiryang patayin pero nakaligtas. 2 senior citizen at 1 menor de edad na nakatira sa isang bahay sa Bataan, minasaker. Suspect na galit daw ng hiwalayan ng isa sa mga biktima. Sa Frontline News Abroad, mass grave sa Libya dahil sa aabot sa 5,000 pinangangambang namatay sa gitna ng bagyo. Libo-libo pa ang nawawala. At showbiz trending, dating Sex Bomb Girls member IZ Trazona hindi tanggap ang pagiging drag queen ng kanyang anak. Nagmistulang ilog ang ilang bahagi ng Cebu dahil sa baha. Nagka-landslide pa at may gumuhong bahay. Sa kasagsagan ng ulan, patay ang isang batang nahulog sa imburnal at tinangay ng agos. Nasa frontline na balitang yan si John Aroa. Ang lupa na kinatitirikan ng bahay na ito sa barangay Talamban sa Cebu City gumuho dahil sa walang tigil na ulan na nagpalambot ng lupa. Nagmistulang ilog naman ang parking lot na ito sa isang mall sa barangay Banilad at nag-ala floating restaurant naman ang kainang ito. Nagdulot ng pagbigat ng trapiko ang baha. Pati funeral home sa Mandaue City hindi rin nakaligtas sa baha. Sa video na ito makikita naman ang pag-rescue sa 5 taong gulang na babaeng nahulog sa kanal at tinangay ng agos sa kasagsagan ng ulan. Pauwi na sana siya galing sa eskwelahan. Diyan na ako nakatayo, sabi ko sa kanila, tulungan niyo yung bata na sa tubig. Pero hindi naman gaano malaki ang baha. Malakas ang dalos ng tubig. Nakuha ang biktima at naisugod sa ospital pero namatay rin. Ito yung imburnal kung saan pumasok at tinangay ng malakas na agos ng tubig ang katawan ng 5 taong gulang na batang babae. Ayon sa mga nakakita, ay sinubukang kunin ng batang babae ang tsinelas ng kapatid na tinangay ng agos ng tubig. Ngunit sa kasamaang palad ay nahulog ang bata sa kanal at pumasok dito sa imburnal. Sa ngayon, nananatiling baha sa maraming lugar sa lungsod. Ayon naman sa Mandaue City Disaster Risk Reduction Management Office, sabi yung pagbuhos ng ulan in a span of 1 hour, yung buhos na ulan is very heavy talaga na hindi makop na natin mga drainage system. Nakikipag-ugnayan na ang mga LGU ng Metro Cebu sa Department of Public Works and Highways para matugunan ang problema sa baha. Nagsasagawa na rin ng mga coastal cleanup at dredging sa mga riverways. 8 bilyong piso ang inilaang pondo ng national government para sa flood control project sa Cebu City at Mandaue City. Nagbabalita mula sa Frontline, John Arua, News 5. Patay ang 2 batang magkapatid ng ma-trap sa nasunog nilang bahay sa Tondo, Maynila. Kinilala ang mga biktima na sina Jasmine at Ara Gatus, 9 at 4 na taong gulang. Kwento ng lolo ng mga biktima, natutulog siya sa 2nd palapag, habang nasa 3rd palapag naman ang mga bata nang sumiklab ang sunog kahapon.
Malaki na raw ang apoy nang magising siya, kaya hindi na raw niya nagawang iligtas sa mga apo. Isang oras bago na apula ng mga bumbero ang apoy. Wala namang nadamay na ibang bahay. Inaalam pa ang sanhi ng sunog. Viral online ang video ni Bulacan Governor Daniel Fernando na biglang sumama ang pakiramdam habang siya'y nagtatalumpati. Ang dahilan daw, sobrang pagod at dehydration. Nasa frontline ng balitang yan si Rainiel Pawid. Ladies and gentlemen, the Honorable Governor Daniel Fernando. Nakapaglakad pa papunta ng stage si Bulacan Governor Daniel Fernando nang dumalo sa LGBT night event sa Bulacan Capitol Gymnasium nitong Lunes. Pero nang magsasalita na siya, walang nasabi ang gobernador at sumesenyas na lang. Tumagal yan ng ilang segundo. Ilang saglit pa'y lumapit na sa kanya si Bulacan Vice Governor Alex Castro. Sandali silang nag-usap hanggang sasamahan na ni Castro ang gobernador paalis ng stage. Dito na nga dinala si Fernando sa pagamutan. Nasa pagtitipon din si OWA Chief Arnel Ignacio. Akala raw niya ay nagbibiro pa si Fernando ng mga oras na yon dahil maayos naman ang kondisyon nito bago pumunta sa stage. Magkatabi kami and we were having a fun conversation. Actually, ang irony pa nga niyo, we were talking about him looking so good, looking so well. Nang mag-viral ang video, naglabas na kanina ng opisyal na pahayag ang Bulacan Provincial Government. Sinabi raw ng mga doktor, sobrang pagod at dehydrated ang gobernador. Idagdag pa riyan ang puyat dahil sa kaliwat ka ng pamamahagi niya ng tulong sa mga binahang lugar sa kanilang lalawigan. Sa ngayon, nagpapahinga si Gov. Fernando at nasa maayos naman ng kondisyon. Kinumpirma naman ng doktor ng gobernador na dahil nga sa matinding pagod at dehydration, kaya kakaiba ang kinilos nito noong Lunes. Pinayuhan si Fernando na magpahinga muna ng ilang araw bago bumalik sa trabaho. Nagbabalita mula sa frontline, Rainiel Pawid, News 5. Ayaw ipagalaw ni Defense Secretary Gilbert Teodoro ang pensyon ng mga kasalukuyan at retiradong sundalo at uniformed personnel. Pero giit niya, posibleng hingan ng kontribusyon ang mga bagong pasok sa serbisyo. Nasa frontline ng balitang yan, si Mayan Los Baños. Sumalang si Secretary Gilberto Teodoro sa confirmation hearing ng Commission on Appointments para sa kanyang ad interim appointment bilang DND Chief. Sa mga pagtalakay, nakiusap si Secretary Gibo na kung maari, pahupain muna ang emosyon ng mga Military and Uniformed Personnel o MUP bago pag-usapan ng eksaktong numero at kwenta sa sisingiling kontribusyon sa kanilang pensyon. The exchanges have been quite emotional. Let's cool down passions so we can really talk numbers in a less volatile environment and not right now where we need each and everyone to be at the top of his or her game. Yun po ang aking pakiusap. Sa pagdinig, tiniyak niyang palagay na ang loob ng mga sundalo sa issue ng MUP pension dahil ang proposal niya walang gagalawin sa pensyon ng mga retirado at kasalukuyang nasa serbisyo. Ang sisingilin lang daw ng kontribusyon ay yung mga bagong pasok sa serbisyo. Hindi naman po ako nag-o-object sa contributions po na gagawin nila kasi kailangan din po sa mga bagong recruit po turuan din po natin ng financial literacy at financial saving habits. Kabilang din daw sa plano nila Secretary Teodoro ang pagbuo ng AFP Retirement Trust Fund kung saan kasamang ilalagak ang mga mapagbebentahan ng ilang properties ng AFP at DND. Sa ganitong paraan, magkakaroon ng pondo para sa pensyon ng mga military personnel at hindi na lang basta aasa sa budget mula sa gobyerno. Sa usapin naman ng national security, tinanong ng mga mambabatas si Gibo kung paanong masisigurong sa ilalim ng Enhanced Defense Cooperation Agreement o EDCA ay magiging prioridad ang interes ng Pilipinas at hindi ng Amerika. Paglilinaw naman ng kalihim, logistical support ang ibibigay ng Department of National Defense sa Amerika. Pero ang kapalit niyan ay ang pagpapalakas ng kakayanan ng ating militar. We will make sure, Your Honor, that the deal is to the best interest of both countries and not lopsided. We have to be very vigilant also and to be very aggressive in enforcing Philippine interests, first and foremost, Your Honor. That's why it is a matter of calibration, judgment, and arm's length negotiation.
Dagdag pa ni Teodoro, huminang internal threats gaya ng banta ng insurgency. Kaya naman nakatutok ngayon ang Defense Department sa pagprotekta sa sovereign rights ng Pilipinas sa West Philippine Sea. At isa nga raw sa mga dapat bantayan ang covert economic at information activities ng mga dayuhan sa bansa. It's the activities that we cannot see, like yung pagpasok po ng mga workers dito na dapat gawin ang trabaho po ng ating mga kababayan. Yan po ang nakakabahala. Hindi lang po hindi makatarungan para sa ating mga kababayan, ito po ay security risk dahil may problema po tayo na mamonitorin itong mga ito, lalo na po kung labas-pasok. Kaya naman gate ni Risa Ontiveros, sa Defense Department dapat ilagak ang mga pinag-aagawang confidential funds. Yun talagang may mandate na gamitin iyon, and more of these funds ibigay hindi lang sa ibang mga civilian agencies na meron talagang mandate to use these confidential funds, pero mas dun sa mga national defense, internal security, public safety, and of course intelligence mandates. Sa isang ambush interview naman, dinipensahan ni Secretary Teodoro ang US escort ng ating tropa sa nangyaring resupply mission itong nakaraang linggo. Well, with the changing threat situation at saka ang mga kilos ng ating mga katunggali sa West Philippine Sea, kailangan talaga i-leverage natin ang ating mga alyansa. Hindi naman para kung ano man, but to enforce the rules-based international order at ang UNCLOS. Nang tanungin naman kung may nilalabag ba itong batas, sa mata ng China meron dahil kinukup-kup nila lahat. sa huli, lumusot sa commission appointment si Teodoro. Nagbabalita mula sa Frontline, Mean Los Baños, News 5. Mismong si Pangulong Marcos na ang nagsabi na hindi pwedeng umasa lagi ang Pilipinas sa pag-aangkat ng mga produktong pang-agrikultura. Sa pagharap ni BBBM sa 10th Asian Summit sa Singapore, tinawag niyang easy way out ang pag-i-import, partikular ng bigas. Nang mag-lockdown daw kasi nitong pandemya, naging malaking problema ang issue ng food supply chain. Kaya target daw pala kasi ng gobyerno ang food sufficiency sa bansa sa abot kamay na presyo. May SIM registration na pero may text scam pa rin. Ang panibagong solusyong isinusulong laban sa mga scammer, limitahan ang SIM ng bawat user. Nasa frontline ng balita niya, si Jenny Dongon. Puno na ng scam text messages ang inbox ni Rose Ann. May text na nanalo siya ng promo o link ng larong pwede niya raw salihan. Nakakarindi na raw, kaya ang diskarte niya. Daming number. Tapos ngayon ginagawa ko, ini-spam ko na lang siya para doon na pumapasok. Pero nare-receive ko pa rin kasi. Sa isang araw, mahigit 20, 30. Di rin nalalayo riyan ang sitwasyon ng delivery rider na si Gemma Lorenzana. Malaki naman daw ang pagbabago noong nakapagparehistro siya ng SIM, pero meron pa ring text scams. Nung na-register ko na, meron pa rin nagte-text na pa isa-isa. Ayon sa Department of Information and Communications Technology, nasa 118 million SIM cards na ang narehistro. Mas madami ito sa 115 milyong populasyon ng Pilipinas. Sa isang press briefing, aminado si DICT Secretary Ivan Uy na may mga nakakalusot pa rin text scams kahit maraming SIM na ang rehistrado. Kaya ang nakikitang solusyon ng ahensya, limitahan ang dami ng SIM na pwedeng iparehistro ng isang user. Other countries have implemented a limitation on the number of SIM cards that can be registered. So that's one option that we're looking at. Perhaps we can make distinctions between corporate accounts and individual accounts. Kung ipatutupad yan, maiiwasan ang nabiso sa Pogo Raid kamakailan sa Pasay, kung saan libo-libong rehistradong SIM card ang nakumpiska. Ang matindi pa, mahigit 1 bilyong piso ang laman ng e-wallet ng mga SIM card. Sa kabila niyan, nauna nang sinabi ng DICT na marami pa rin nagkalat na text scam. At ang malala pa, pati sa ibang platform, nanloloko na sila. Gaya sa email, Facebook, Viber at Telegram. Ang problema, tali ang kamay ng ating mga otoridad na matrace ang mga scammers sa mga platform na ito. Facebook, Google, they're all not located in the Philippines. Yes. So their apps, their systems are all outside the country. Yes. Kung nagkaroon ng ganon, within their app, we call this an in-app fraud. As an external agency, will have to write a request to the app owner
for them to do something. Kaya naman nag-uusap na ang mga digital minister ng bawat bansa para solusyonan ito. Posible raw i-block nila ang mismong app kung pugad na ito ng mga scammer at hindi makontrol ng may-ari ng app. Makakatulong din daw sa DICT ang hinihingi nilang 300 million pesos na confidential fund para sa 2024. Gagamitin daw ito para habulin ng mga scammers sa pamamagitan ng intelligence at investigations. Kailangan daw tapatan ng gobyerno ang kakayahan ng mga scammer. Habang hindi pa aprobado, pwedeng i-report ang tech scam sa 1326. Nagbabalita mula sa Frontline, Jenny Dongon, News 5. Pinalalagay ng Senado sa Witness Protection Program ang kasambahay mula Occidental Mindoro na inabuso at binugbog ng kanyang mga amo. Pati testigo sa kaso, pinapoprotektahan na rin matapos muntikang mapatay. Nasa frontline na balitang yan, si Camille Samonte. Pinagbabaril ng hindi pa nakikilalang suspect ang isa sa mga tumatayong testigo sa kaso ni Elvi Vergara, ang kasambahay na inabuso at nabulag pa umano mula sa pangmamaltrato ng kanyang mga amo. Ang nasabing testigo ay si J.R. Suarez o alias Dodong na dating katrabaho ni Vergara. Pinasok daw ng gunman ang tinutuluyan ni Dodong sa Occidental Mindoro pero swerte siyang nakailag at nakatakbo. Sa revelation po ng biktima ay lalaki po yung suspect at nag-iisa lang. At sinipa, di umano po yung pintuan, then binaril po siya. Nangangamba na rin para sa kanilang seguridad ang mga bagong amo ni Suarez. May mga umaaligid daw kasi sa bahay ng mga ito bago ang tangkang pamamaril sa witness. Kabilang yan sa tinalakay kanina sa plenaryo. Sana po ay maging mas gigil tayo sa issue na ito sapagkat pagka ang ating mga kasambahay ay namamaltrato sa ibang bansa, tayo po ay nagpapakita talaga na tayo po'y gigil. Pero sa usapin na ito, dapat po mas gigil tayo sapagkat nandito mismo sa bayan natin. Maliit na bagay kung tutusin ang pagbibigay seguridad sa kanilang kaligtasan kung ang kapalit naman ito ay ang paglalahad ng katotohanan laban sa mga lumalapastangan sa ating mga umiiral na batas. Dahil sa pamamaril kay Suarez at umunoy pananakot sa kanyang bagong amo, minungkahi ng mga senador na ipasok sa Witness Protection Program ang biktima at mga testigo sa kaso. Sa ngayon, iniimbestigahan pa kung sino ang nasa likod ng pamamaril. Posible raw may koneksyon sa investigasyon kay Vergara ang pamamaril sa testigo. May connection po. Kasi nga, kung talagang sasadyain mo siyang pupuntahan, mas malayo po sa bayan, itong lugar ng pinaroroonan niya. Nasa 20 kilometro ang layo ng pinakamalapit na istasyon ng pulis sa bahay ng biktima. Bakas pa rin umano ang trauma kay Suarez na nasa pangangalaga na ngayon ng PNP-CIDG. Nagbabalita mula sa Frontline, Camille Samonte, News 5. Nabagsakan ng gumuhong padera ang magkapatid na menor de edad sa Cagayan matapos yanigin ng lindol kahapon. Ang ilang residente ayaw pang umuwi dahil sa takot sa mga aftershock. Nasa Frontline ang balitang yan, si Laila Pangilinan. Napalabas ang mga namamasyal sa mall na ito sa San Nicolas, Ilocos Norte nang biglang lumindol pasado alas 7 kagabi. Kita rin ang paggalaw ng ilang gamit at mga ilaw sa bahay na ito sa bayan ng Banggi. Ayon sa kumuha ng video na si Gerard, napinsala rin ang ilang bahagi ng kanilang bahay matapos ang pagyanig. Yung linuluto ko po, yung pinapainit kong sabaw, natapon po. Tapos may nabasag na isang salamin. Tapos may mga surface cracks yung walls po namin na minor lang naman po. Ang ilang residente sa Lawag sa parehong probinsya, nabigla rin daw nang maramdaman ng lindol. Napakalakas po nung lindol. So natakot po kami kasi first time ko ulit. 20 years ago na ata yung huli kong maramdaman yung earthquake. So this time around, naramdaman ko, medyo natakot po ako. So, natatakot po ako tapos nagsisigaw ko ng Diyos ko, Diyos ko. Nalakas po kanina? Ang lakas po sobra. Natakot po kami kasi building to. Ramdam din ang lindol sa Cagayan. Gaya na lang sa mall na ito sa Tugigaraw, kung saan kita ang paggalaw ng mga ilaw sa loob ng isang mall. Yung lights lang titingnan nyo. Tingnan nyo yung mga lights. Ang ilang nagsha-shopping biglang napahinto. Yun yung aftershocks na sinasabi ng ng NDRR. Sa Calayan,
Dalawang menor de edad na magkapatid ang sugatan matapos mabagsakan ng pader ng kanilang bahay dahil sa lindol. Agad silang sinugod sa ospital. Ayon sa Cagayan PDRRMO, may ilang residente na pinili na lang munang sa labas ng bahay manatili matapos ang lindol. Nasa 20 naman ang nanatili sa evacuation center sa Barangay Kabudadan. Magsasagawa naman ang Calayan LGU ng inspeksyon sa mga bahay sa kung ligtas pa ba itong balikan ng mga residente. Before natin pabalikin yung ating mga estudyante, mga manggagawa natin, dapat safe yung ating lugar na pagtatrabahuan. Sa datos ng PHIVOLCS, magnitude 6.3 na lindol ang naramdamang pagyanig. Naitala ang epicenter ng lindol, 22 kilometers silangan ng Dalupiri Island sa Cagayan. Naramdaman ang intensity 5 sa ilang bayan sa Ilocos Norte. Intensity 4 naman sa Luna, Apayao at ilang lugar sa Ilocos Norte at Cagayan. Matapos ang lindol na yan, ipinunto ni PHIVOLCS OIC Teresito Bacolcol ang kahalagahan ng mga earthquake drill. Seryosohin po natin yung mga earthquake drills, hindi po yung nagsiselfie tayo or nagpo-post sa Facebook or nakangiti habang nag-evacuate. Earthquakes are random events, hindi po natin alam kung kailan mangyari. Pwede mangyari sa umaga, pwede mangyari sa gabi. Tiniyak naman ng PHIVOLCS na patuloy ang pakikipag-ugnayan sa iba't ibang ahensya para matiyak ang kahandaan oras na tumama ang malakas na lindol. Nagbabalita mula sa Frontline, Laila Pangilinan, News 5. Susunod, Pangulong Marcos na ubusan na raw ng pasensya sa mabagal na pagbibigay ng National ID. Ilang rice retailer mali-mali ang pangalang nakalista para sa financial subsidy kaya hindi nabigyan at maghihintay ulit. At reaksyon ni sex bomb IC sa pagiging drag queen ng kanyang anak, hot topic online. Abangan ang lahat ng yan sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas. Umasa pero wala namang natanggap ang ilang tsuper ng jeep sa gitna ng pamimigay ng fuel subsidy ngayong araw. Pero bukod sa ayuda, posibleng magpatupad ng taas pasay sa Nobyembre. Nasa frontline na balitang yan si Gerard de la Peña. Bit-bit ang 50 card ng mga miyembro ng kanyang kooperatiba. Dumiretso si Pasang Mazda President Obet Martin sa ATM na ito. Sisilipin niya kung pumasok na ang ipinangakong fuel subsidy ng LTFRB ngayong araw. Pero pag-check ng balance, wala pa rin ang pera. Well, umaasa pa rin ako baka within the day, yun siguro yung pagde-deposit lang o yung paglo-load sa land bank ng DVM, baka nagkaroon ng konting delay. So, we will try it again. Umaasa ako na sana magkaroon na. Pero maski ang LTFRB, di tiyak ang eksaktong oras ng pasok ng pondo sa cards. Umaasa lang din nila sila sa land bank na siya nagpoproseso na malalaman na ng ilang card ngayong araw. Mayroon lang din po silang banking procedure po para po dyan. Pero sigurado po yon na makikredit po nila at bibigyan po nila ng prioridad. Ina-assure naman po tayo na yung priority po ay ibibigay po nila gaya po ng dati. Hopefully, mga tong araw po na ito, may siguro mga 5 to 10% may credit na po nila bukas, mga ganun po. Sa kabila naman ng delay sa pamamahagi ng fuel subsidy, may aasahan namang dagdag pasahe ang mga tsuper bago matapos ang taon. Posible magpatupad ang LTFRB ng provisional o pansamantalang fare hike sa jeepney pagsapit ng Nobyembre. Pinag-aaralan pa naman nila kasama ang NEDA kung magkanong idadagdag sa pasahe. Yan ho, binabalanse rin ho namin sa pangangailangan ng buong bansa. Dahil pag tinaasan ho namin yung presyo ng pamasahe po, malaki pong epekto nito sa ekonomiya at magtataasan ho halos lahat ng presyo. Sa September 26 didinggin ng LTFRB ang fare hike petition na isinampa ng iba't ibang transport group. Kung ano man mapapag-usapan dito, aabutin daw ng mahigit isang buwan bago maipatupad dahil sa dami ng prosesong kailangang pagdaanan. Kasama na rito ang pagpapaaproba sa NEDA para makita kung ano magiging epekto nito sa inflation
at sa buong ekonomiya. Bukod sa presyo ng langis, kasama rin sa konsiderasyon ang tumataas na presyo ng mga pyesa ng sasakyan. Naintindihan ho namin kung ano po yung kinalalagyan ho nila. Nararamdaman din ho namin. Kaya lang po, hindi naman ho kami pwedeng umaksyon kaagad-agad. Lahat ho ng aksyon namin dito ay pinag-aaralan po. Hiling din ng LTFRB sa mga transport group, pag-isahin na lamang ang ilang nakabinbing fare hike petition para mas mapadali raw ang pagdidesisyon sa taas pasahe. Meron kasing humirit ng 2 piso at 5 pisong dagdag pasahe. Nagbabalita mula sa Frontline, Gerard de la Peña, News 5. Nagre-reklamo na rin ang ilang rice retailer na bigurin mabigyan ng ayuda ngayong araw. Kung wala sa listahan ang ibang retailer, mali ang spelling ng pangalan na nakalagay. Nasa frontline ng balitang yan, si Shyla Francisco. Dinumog ang bigay ng 15,000 pesos na livelihood assistance sa mga rice retailers sa Marikina City kaninang umaga. Hindi pa man nagsisimula, puno na ang covered court na ito. Si Elmer Recepcion, mag-aalas 8 pa nakapila. Nagsara raw muna siya ng tindahan para makuha ang tulong sa pagsunod nila sa 41 at 45 pesos na price cap sa bigas. Yun nga lang, ang inaasahang pera, napornada. Wala kasing apelyido ang pangalan niya sa listang ibinigay ng DTI. Na-encode nila, Elmer Hermoso, na wala yung asepsyon. Pero sabi nila ma'am sa akin, gagawan nila ng paraan. Malaki kay nayangan talaga namin kasi minsan lang ito mangyari na magkaroon kami ng ganito na ayuda. May mga hindi rin nakakuha dahil mali naman ang spelling sa pangalan, gaya ni Eleuterio Espino. Apelyido, imbes Espino, naging Espelyo. Feeling ko, dahil siyempre, tamang dito address, tama yung pangalan ko. O ngayon, dapat i-assist na lang nila. Tiniyak naman ng DTI na makakatanggap pa rin ng tulong sa ibang araw ang mga hindi nakakuha ngayon. Bukod sa 15,000 pesos na cash subsidy, posibleng makatanggap ng dagdag na tulong ang mga retailer mula sa kanilang mga lokal na pamahalaan, kabilang na ang mga tax incentives o diskwento at pagsagot sa kanilang renta. Sa ganitong paraan, umaasa silang mas marami na makakasunod sa price ceiling. Sa pinakahuling tala ng DTI, nasa lampas 500 na ang nakatatanggap ng tulong sa Metro Manila. Lampas kalahati yan ang target na bibigyan. Wala pa dyan ang higit 800 retailers na nakaschedule bigyan ngayong araw. Pero kahit nakatanggap ng tulong ang ilang retailer, aminado silang baka hindi pa rin makabenta ng bigas na pasok sa price cap. Hindi naman siguro kakayanin. Hindi rin ako magpapalugi kung mataas yung bili ko. Depende pa rin sa presyo at kalidad ng bigas. Kasi yung 41 pesos na mabibili sa palengke, parang hindi na makakain talaga. Para naman sa ilang grupo, hindi pinaghanda ng price cap lalo't may mga aberya sa pamimigay ng tulong. Sinasabi nila, pinag-isipan nilang mabuti. Actually, the fact na it took them 5 days to set up the ayuda means they were not prepared. They did not anticipate. Common sense lang na ma-anticipate mo sa ganung kababa lang presyo ng price ceiling. Manulugi talaga yung retailer. Price ceiling was a desperate act on the part of DA and DTI. Tiniyak naman ng DTI na mabibigyan ng tulong ang halos 6,000 retailer sa bansa, lalo't pinagbigyan ng COMELEC ang exemption sa pamamahagi ng assistance kahit abuti ng election ban sa September 15. Nagbabalita mula sa Frontline, Shyla Francisco, News 5. Nakakuha mo na ba ang iyong national ID o isa ka sa mga halos isang taon nang nag-iintay nito? Hindi lang po kayo ang nauubusan na ng pasensya dahil pati raw mismong si Pangulong Bongbong Marcos. Ito raw ang sinabi ni PBBM kay DICT Secretary Ivan Uy sa pulong nila sa Malacanang kahapon. Bilang tugon, plano raw ng ahensya na madaliin ang paggawa ng Digital National ID o ePhilID. Target nitong may pamahagi ang malaking porsyento niyan bago matapos ang taon. Sa ngayon, patuloy ang pag-iimprenta ng Philippine Statistics Authority ng mga physical IDs. The public has grown impatient and they don't want to wait forever to get that physical ID. So habang they're taking their time to do the physical printed ID, we will also deploy our digital ID dahil mas mabilis po ito.
What's up mga kapatid? Tuloy-tuloy ang preparasyon ng Philippine Azkals para sa World Cup qualifiers at maganda para sa kumpiyansa nila ang comeback win kontra Afghanistan. Down 1 ang Azkals sa 63rd minute ng match bago dumiskarte at nakascore si bagong fan favorite Sebastian Rasmussen. Ang header naman ni Christian Rontini sa 81st minute ang nagpalamang sa Philippine national team. An impressive win for the Azkals lalo na at nakaschedule ang FIFA World Cup qualifiers sa Nobyembre. From our Azkals to Gilas, mga kapatid, magkakaroon ng open joint practice ang men's at women's national basketball teams sa PhilSports Arena bukas. Pwede dumalaw ang fans ng parehong koponan para mapanood ang ongoing preparations nila. Nasa frontline ng balitang yan, si Marty Bautista. Tuloy-tuloy ang training ng Gilas Pilipinas sa PhilSports Arena sa Pasig para sa papalapit na Asian Games. Present sa training sina naturalized players Ange Kuwame at Justin Brownlee. Tinyak ni Brownlee na tuloy-tuloy ang kanyang recovery mula injury. Feel good. Not in 100%. You know, coming from surgery, it takes time. You know, maybe even months to be 100%. But I'm just trying to, you know, get back as close as I can. I feel good. Minimum pain. I think at this point, I think the main thing is just keep getting better and better with conditioning. Bukod sa mga import, nasa Gilas training din ang comebacking Gilas veterans na sina Terrence Romeo, Calvin Abueva, Mo Tautua, Calvin Oftana, Scotty Thompson, Jason Perkins, Stanley Pringle at Chris Newsom. Si Newsom, SEA Games pa lang ay kasama na ng Gilas. Hinding-hindi raw siya tatanggi sa Call of Duty. I gave my promise to this program that if I'm available and you call me, I'm going to be here. Love serving the country and love being a part of something bigger. And, you know, I'm doing this all for all the Filipino fans out there. Agad-agad ding nag-report sa national team si L.A. Tenorio bilang assistant coach naman. Nabigyan pa rin ako ng opportunity to be part of the national team. So, nung sinabihan ako, I was, you know, hindi ako nagdalawang isip. It's really, I'm supposed to do my workout already, but you know, with this call, of course, hindi ko maihindian. Para kay Coach Tim Cone, matinding pressure ang haharapin ng Gilas sa Asian Games. There's always that incredible pressure that you're representing something much larger than yourself, and that puts a lot of pressure on your shoulders. But pressure is not necessarily a bad thing. You know, you can use it in a proper way. That's what we're trying to learn with these guys. Sisimulan ng Gilas ang kampanya nila sa Asian Games September 26. Makakalaban nila sa Group C ang Jordan, Thailand at Bahrain. Nagbabalita mula sa Frontline, Marty Bautista, News 5. Susunod, 340 million pesos na advertising expense ng PCSO kinwestiyon sa Kamara. Bakit daw gumagastos sa pagpopromote kung wala naman silang kakumpetensya? At lalaking ng hold up ng jeep sa Quezon City na bistong leader din pala ng isang criminal group. Yan at iba pa sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas. Pinagpapaliwanag ang Philippine Charity Sweepstakes Office o PCSO matapos lumobo sa 340 million pesos ang advertising expense nito ngayong taon. Tanong ng isang mambabatas, bakit ang laki ng pondo sa pag-promote gayong wala naman silang kakumpetensya? Nasa frontline ng balitang yan, si Marian Enriquez. Mula sa 19 million pesos noong 2022, naging 340 million pesos ngayong 2023 ang advertising expenses ng Philippine Charity Sweepstakes Office o PCSO. Lagpas kalahati ng pondo ngayong taon ang nagastos na. Yan ang kinwestiyon sa budget hearing kahapon ng Kamara. Why is there like a 3,000% increase in the advertising expenses? Thank you, Congre. Please explain how that happened. Yung po kasing mababang figures, yun po yung naging policy direction ng dating management. So they kept at the minimum yung advertising fund. But for the current administration, we feel that this is something that we will enhance our gaming products.
Pero hindi ito bumenta kay House Appropriations Panel Senior Vice Chair Stella Kimbo dahil mas malaki raw ang kinita ng PCSO noong nakaraang taon kahit hindi naman sila gumastos ng malaki sa advertisements. Aniyan noong 2022, 4.3 billion pesos ang kinita ng ahensya samantalang ngayon ni hindi man lang daw papalo sa 1 bilyon. With due respect, Madam Chair, it is turned into positive results. As shown by the 6-month operation, we have already earned so much, and this is something that we can attribute also to that increase in the advertising. Heto pa ang isang sinita. Tanong ni Albay 1st District Representative Ed Selagman, bakit nga ba kailangan pang mag-advertise ng PCSO gayong wala naman silang kakumpetensya sa loto at maging sa horse racing sweepstakes? As a rule in advertising, if one controls the monopoly, there is no need for expensive advertising costs. Is that correct? As a rule of thumb. It may be considered. It may be. It is. Because you don't have a rival. You have a monopoly. With due respect, even other government agencies which have a monopoly resort to advertising. Mababang figures. Paliwanag pa ng PCSO, kailangan nilang mag-promote dahil papunta na sila sa digitalization. Pero sabi ng isa pang kongresista, dapat tutukan ng PCSO ang kanilang mandato. Yun ay ang pagbibigay ng serbisyo sa pamamagitan ng charity. Maybe they have to rethink how they spend their advertising expenses and maybe re-divert this to the actual mandate of PCSO, which is on charity. Sa huli, pinagsusumiti ang PCSO ng breakdown ng media plan at yung mga nanalo sa bidding sa advertising budget. Bukod dyan, hinihingi rin ng Kamara ang breakdown ng ahensya ng kanilang 100 million pesos na confidential funds. 25 million pesos pa lang daw niyan ang nagagamit ng PCSO para raw matuldukan ang illegal gambling. Nagbabalita mula sa Frontline, Marian Enriquez, News 5. Malaginto naman ang presyo ngayon ng siling labuyo. Sumipa na ito sa hanggang 800 piso kada kilo. Nasa Frontline ng balitang yan si Shyla Francisco. Maangha, hindi na lang sa lasa, kundi pati na sa presyo. Lalo pa kasing nagmahal ang siling labuyo sa Metro Manila. Sa price monitoring ng Department of Agriculture, tumaas sa 500 hanggang 720 pesos ang kada kilo ng siling labuyo pagpasok nitong Setyembre. Pero dito sa Marikina Public Market, 700 hanggang 800 pesos ang kada kilo ng siling labuyo. Ang problema, posible pa raw tumaas yan. Pinapaliwanag po namin na kapag maulan, ganyan, pag may bagyo, normal lang po yung pagtaas ng gulay kasi mahirap mag-harvest. Pwede pa pong tumaas. Depende po kung maulan, mabagyo, ganun po. Makakabili ka pa rin naman ng tingi-tinging sili. Yun nga lang, yung 8 piraso na dating 5 pesos, 10 pesos na ngayon. Pero kung talagang kapos ka sa budget, pagbibigyan naman nilang bumili ka ng 1 pirasong sili, yun nga lang, 2 pesos na ito. At dahil sa mahal ng sili, hirap na ang ilan sa mga karinderya na bumili nito. Kaya naghahanap na lang sila ng alternatibong pampalasa. Kakalamansi na lang sila na may toyo, yun na lang. Kaya yung powder, pag may powder. Kasi may nabibili namang powder. Sabi ko nga sa kanila, pag mahal ang sili, wala sili. Sabi ng Bureau of Plant Industry, naapektuhan ang produksyon ng sili sa bansa dahil sa pag-ulan. Sa taya ng ahensya, aabot sa halos 8 milyong piso ang pinsala sa mga produksyon ng sili dahil sa mga nagdaang bagyo nitong nakaraang 2 buwan. Majority kasi ng production areas natin is in Luzon. Greatly affected talaga siya ng typhoon. Yun po yung nag-cause pag bumaba ang supply, may tendency talaga ma'am na tumaas po yung prices po. Sa ngayon, tinitingnan na ng ahensya kung pwedeng mag-supply ng sili ang Ilocos Region, Bicol Region at Central Visayas sa Metro Manila para bumaba ang presyo nito. Pero bukod sa sili, tumaas na rin ang presyo ng ilang gulay sa loob lang ng 2 linggo. Ang gulay Tagalog gaya ng ampalaya, sitaw, pechay Tagalog at talong hanggang 40 pesos ang itinaas. Sa gulay Bagyo naman, gaya ng patatas, pechay Bagyo at sayote hanggang 20 pesos ang itinaas. Dahil din yan sa mga pag-ulan ayon sa DA, wala pang katiyakan kung kailan bababa muli ang presyo ng mga gulay. Nagbabalita mula sa Frontline, Shyla Francisco, News 5. Mga kapatid, kung gusto ng hot at spicy, sili is the key. At dito sa Pilipinas, sikat na sikat ang tinatawag na siling labuyo. Pero bakit nga ba ito tinawag na labuyo?
Sa ilang tala, sinasabing madalas na nakikitang kumakain ng mga siling ito ang mga ligaw o wild na manok na kung tawagin ay labuyo. Diyan na nga tinawag na siling labuyo ang sikat na siling yan. Sabi ng ilang chili pepper experts, naturalize lang ang mga siling labuyo sa Pilipinas. Taliwas yan sa mga nagsasabing endemic ang mga ito sa bansa. Marami na rin kasing siling labuyo sa iba pang bansa tulad na lang ng Indonesia, Malaysia at kahit nga sa Brazil o Africa. Ang ating siling labuyo, maliit man sa inyong paningin, sa paanghangan, abay may ilalaban din. Kung ikukumpara nga sa sikat na jalapeno pepper na may 2,500 hanggang 8,000 Scoville units o yung sukat ng anghang, di hamak na mas maanghang ang siling labuyo na may 80,000 hanggang 100,000 Scoville units. Ang hot, no? Para po sa mga mahilig sa maanghang, maraming antioxidants ang sili na nakakatulong na magpabawas ng health risk sa ating katawan. Nakakabilis din po ito ng metabolism kaya perfect sa pagpapapayat. Yun nga lang, dahan-dahan lang. Baka naman sikmurain at masira ang tiyan. Lagi po natin yang tatandaan, lalo na ngayong ang presyo ng sili ay hindi na rin po kawili-wili. And always remember, ang K-alaman ay K-nyamanan. K-okay. Susunod, 8 karayom nalunok ng 2 taong gulang na lalaki sa Peru. Paano yan nangyari? At 2 senior citizen at 1 minor de edad na nakatira sa iisang bahay sa Bataan, patay sa pananaksak. Suspect ka-live-in ng biktima. Tutok lang mga kapatid, magbabalik pa ang Frontline Pilipinas. Nagkunwaring pasahero ng jeep, yun pala hold-upper. Pero naaresto siya at nalamang leader pala siya ng isang criminal group. Nasa frontline ng balitang yan, si Gary De Leon. Sa kulungan ng bagsak ng lalaking ito matapos mang-hold up ng pasahero ng jeep sa Quezon Avenue sa Quezon City. Siya si Joseph Tanoan, alias Benjamin Pardo, 34 anyos. Ayon sa mga pulis, nagpanggap na pasahero ang suspect at tinabihan ng biktima sa katinutukan ng patalim. Kinuha po sa ating biktima yung kanyang cellphone. Natawagan po ng pansin ng ating mga patrol crew at kaagad na hinabol yung suspect at nasakutingan ng ating mga tauhan. Pagdating sa presinto, positibong kinilala ng biktima ang suspect. Nabawi naman ang cellphone. Nakuha rin kay Tanoan ang patalim na ginamit sa krimen. Ayon sa mga pulis, sangkot ang suspect sa isang criminal gang. Lumalabas na ito po yung leader ng Bembol Group. Sila po ay involved sa mga serye ng pang-hold up po. Dati na rin nakulong ang suspect sa iba't ibang kaso, gaya ng frustrated murder, pagdanakaw at illegal na droga. Aminado siya sa krimen na nagawa lang daw niya para ipambayad ng mga utang. Maharap si Tanoan sa reklamong robbery at illegal possession of bladed weapon in relation to Omnibus Election Code. Nagbabalita mula sa Frontline, Gary De Leon, News 5. Isinusulong ng Land Transportation Office ang mas mabigat na parusa laban sa mga motoristang masasangkot sa road rage. Naniniwala ang LTO na kulang sa pangil ang parusa para sa mga magkakasalang motorista. Sa kasalukuyan kasi, paglabag lang sa LTO Traffic Code ang karaniwang violation ng mga sangkot sa road rage. Kaya dapat daw magkaroon ng espesyal na batas para bigyan ng sapat na parusa ang mga lalabag base sa bigat ng kanilang mga aksyon. Bukod dyan, pinag-iisipan din ng LTO na idagdag sa requirement sa pagkuha ng driver's license ang pagsasabi ng aplikante kung nagmamay-ari ba sila ng baril. Nakikipag-ugnayan na rin ang LTO sa Highway Patrol Group para sa profiling ng mga motoristang nasangkot sa road rage incidents. Sa ibang balita, binisita ng ilang high-ranking officials ng Pilipinas at Amerika ang mga bagong EDCA sites sa Cagayan. Unang binisita ni US Indo-Pacific Commander Admiral John Aquilino, US Ambassador to the Philippines Mary Kay Carlson at AFP Chief of Staff General Romeo Bronner ang Lalo Airport. Itinatayo roon ang headquarters, building at supply storage. Sa ngayon, Pilipinas pa lang ang gumagastos sa mga ito. Pero popondohan din ng Amerika ang iba pang pasilidad na itatayo roon gaya ng multi-purpose storage, fusion center at refueling. Binisita rin nila ang Naval Base Camilo Osayas sa Santa Ana.
Ininspeksyon din ng mga opisyal ang dati ng EDCA site sa Basa Air Base sa Florida Blanca, Pampanga, kung saan sumasailalim sa rehabilitation ang runway nito. We're very optimistic that for next year we will have more of these projects so that we can work on our joint exercises right away. Tiniyak naman ng Amerika na para sa humanitarian assistance sa Pilipinas ang motibo sa itinatayong bagong EDCA sites. Sa gitna yan ng mga agam-agam na baka madamay ang Pilipinas sa tensyon sa Taiwan Strait kung saan malapit ang dalawang bagong EDCA sites sa Cagayan. So acknowledge that all of the EDCA sites are sovereign Philippine territory. Projects that were selected were designed to be able to do immediate response for humanitarian assistance, just like we did. Showbiz, eto na nga! Mga kapatid, eto na nga ang mga umaarangkadang showbiz balita ngayong Miyerkules. Usap-usapan ngayon ang umano'y di pagtanggap ni sex bomb IZ Trazona sa pagiging drag artist ng kanyang anak na si Andre. Si Andre bumawi naman sa nauna niyang pahayag na suportado siya ng kanyang ina. Nasa frontline ng balitang yan, si News 5 digital producer Bon Belinario. Sa kanyang husay at talento, hindi may kakailang isa siyang tunay na sex bomb royalty. Presenting Sofia. Yan ang drag persona ni Andre Trazona, panganay na anak ni IZ Trazona ng sikat na girl group na Sex Bomb. Sa isang panayam noong nakaraang Hulyo, sinabi ni Andre na suportado siya ng kanyang inang si IZ sa pagpasok niya sa mundo ng drag. Surprisingly, super supportive niya when it comes to my craft. Kasi nga, nakita niya na din na super nag-enjoy ako. Pero nitong Lunes, nagulantang ang lahat sa controversial na post ni Sex Bomb IZ sa pag-uusap nilang mag-ina. Sa viral post, sinabihan umano siya ni Andre na hindi niya naiintindihan ang kanyang anak. Bagamat sang-ayon si IZ, iginiit niyang hindi pa rin naman nararanasan ni Andre ang maging magulang. Diin niya, ang tanging hangad niya lang ay ang best para sa kanyang anak at ang paniniwala sa katotohanang alinsunod sa Biblia. Sa huli, sinabi niyang mahal na mahal niya si Andre para hindi suportahan sa mga bagay na alam niyang makasasama sa kanyang anak. Tugon dyan ni Andre, nagsinungaling siya sa nauna niyang pahayag na suportado ng kanyang nanay ang tungkol sa kanyang pagdadrag. Diin ni Andre, sa kabila ng pagmamahal niya sa ina, hindi na niya gustong mabuhay sa kasinungalingan. Pagod na raw siya sa pag-uusap nila tungkol sa kanyang pagiging gay at pagdadrag. Umaasa pa rin naman siya na balang araw, magiging proud din sa kanya si Sex Bomb IZ. Sa eksklusibong panayam ng News 5 Digital, inalam namin ang reaksyon ng ama ni Andre na si Michael Navarro sa post ng kanyang dating partner na si IZ. Hindi ko masyado nabasa kasi parang hindi naman ako naging interesado eh. Basta ako, ang alam mo ko, tanggap ko yung anak ko. Kung ano yung choice niya sa buhay, andito lang naman ako para sumuporta sa kanya. Masaya ako sa ginagawa niya. As long as hindi siya nakakasakit ng tao. Hindi na nagpa-interview pa si Andre. Sinusubukan pa rin naming kunan ng pahayag si IZ pero hindi pa siya tumutugon sa aming paanyaya. Nagbabalita mula sa Frontline, Von Belinario, News 5. Eto pa nga, big winner sa katatapos lang na MTV Video Music Awards o VMAs 2023 si Taylor Swift. Ang ilang pang nagwagi sa awards night, panoorin sa report na ito. And the VMA goes to the unstoppable Taylor Swift. Oh yes! In sync! Hindi talaga napigilan ang legendary singer-songwriter na si Taylor Swift sa paghako ng awards sa MTV Video Music Awards o VMA 2023. Siyam lang naman ang nakuhang award ni Taylor. Karamihan dyan para sa kanyang hit song na Anti-Hero. Kabilang dyan ang major awards tulad ng Video at Song of the Year.
Ang film artist naman na si Olivia Rodrigo, wagi rin ng Best Editing para sa kanyang vampire music video. Spotted naman na todo palakpak sa kanya si Taylor nang siya'y mabigyan ng award. Say ng netizens, sinyalis ito na hindi totoo ang mga usap-usapang may hindi sila pagkakaunawaan ni Olivia. Bagay na nauna ng pinalbulaanan ng dalawang artist. Isa rin sa highlight ng awards night ang pagpa-fangirl ni Taylor sa Latina superstar na si Shakira. Wagi si Shakira sa best collaboration ng kantang TQG. Sa K-pop naman, panalo ang grupong Stray Kids bilang best K-pop sa kanta nilang S-Class. Ang TXT naman, wagi ng Push Performance of the Year sa hit nilang Sugar Rush Ride. Naka-best group naman ang Blackpink, habang ang 7 ni BTS member Jungkook tinaguri ang Song of the Summer. Nagbabalita mula sa Frontline, MJ Marfori, News 5. Mga kapatid, nagluluksa ngayon ang Philippine showbiz sa pagpanaw ng tinaguriang Dean of Entertainment Writers na si Ethel Ramos. Ang dati niyang talent na si Aga Mulak, idinaan na lang online ang lungkot sa pagpanaw ng kaniyang Ta-Ethel. Nagluluksa rin ang isa pang former talent na si Angel Locsin. Nitong linggo lang nang pumanaw si Ethel sa edad na 87. Nakatakda naman siyang i-cremate bukas, September 14. Kada na ang Lab for All program ni First Lady Liza Araneta Marcos sa Ilocos Norte. Katuwang niya rito ang tulong kapatid. Nasa frontline ng balitang yan, si Laila Pangilinan. Libreng serbisyo medikal ba kamo? Sagot ka ng Lab for All. Higit 80 doktor, dentista, medtech at medical volunteers mula sa mga ospital ng Makati Medical Center at Cardinal Santos Medical Center ang nagsanib puwersa sa Ilocos Norte Centennial Arena Grounds sa Lawag City. Layunin ng programang ito ni First Lady Liza Araneta Marcos na ilapit sa taong bayan ang quality health services. Katuwang ang mga corporate social responsibility arm ng MVP Group of Companies sa project na Love for All ng unang ginang. Ito raw ang paraan ng pagtulong ng MVP Group of Companies sa mga kababayan natin o sa mga kapatid natin na walang-wala ngunit nangangailangan ng konsulta ng doktor o di kaya naman ay laboratorio. Si Debbie, nabantay sarado sa kanyang sugar at cholesterol at kailangan pang magpa-x-ray at ECG para raw naka-jackpot. Lubos na nakakatulong po sa amin kasi mahal po yung laboratory at saka po minsan lang po itong libre na to kaya nagpa-laboratory po ako, ma'am. Si Nanay Zosima naman, na mag-isa na lang sa buhay at may iniindang arthritis, nakalibre ng reading glasses, laboratorio at gamot na sasapat sa 3 buwan. Every time na magpapacheck up ako sa hospital, ma'am, 1,500. Pag wala akong pera, hindi ako makapunta sa hospital, tinitiis ko na lang. Ito na ang ikatlong beses na lumahok ang tulong kapatid sa Lab for All project. Noon pa man ay talagang sinabi na ni Chairman MVP na health security ay isa po sa mga prioridad ng MVP Group of Companies. Gusto niya pong talagang tulungan lalo na yung mga mahihirap o yung mga bayan, mga lugar, mga tao na nasa fringes of society, no? Mahirap sila makahanap ng doktor. So it's all about making our lives better. Of course, we cannot do this alone. To be more effective, we need the help of the private sector. MVP, Ayala, all these ones, they've been bringing the best and the brightest to help us with this project. So maraming salamat. Para tuloy-tuloy ang serbisyo medikal, nagbigay ang Juan Meralco Foundation ng mga genset para sa health centers sa mahihirap na bayan ng Ilocos Norte. May mobile water treatment plants naman mula sa Maynilad at 12 bus units na magsisilbing mobile clinics mula sa PLDT Smart Foundation. Nagbabalita mula sa Frontline, Laila Pangilinan, News 5. Susunod, 8 karayom nalunok ng 2 taong gulang na lalaki sa Peru.
At alamin ang contest na swak sa mga gustong magtamad-tamaran. May premyo yan, ha? Marami pa kayong mga balitang dapat malaman sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas. Listado ang dinoktor ng kautusan ng Department of Justice para raw ilipat ng kulungan ang ilang high-profile inmate ng Bilibid. Duda si Secretary Boying Rimulya na may kasabwat na empleyado ng Bucor sa pamimeke ng order. Nasa frontline ng balitang niya, si Marlene Alcaide. Heto ang Memorandum Circular No. 3 na natanggap ni Bureau of Corrections Director General Gregorio Katapang. May logo ng Department of Justice, may barcode at pirmado pa umano ni Justice Secretary Boying Rimulya. Sa naturang kautusan, pinababalik sa New Bilibid Prison Compound ang 12 preso na ngayon ay nasa detention facility sa Sablayan Occidental, Mindoro. Pero gate ni Rimulya, dito po ay isang peke. Aniya, ang 12 inmate na binanggit ay kabilang sa tinaguriang Bilibid 19 na pawang mga high-profile inmate. Tumistigo rin sila noon laban kay dating Senador Laila De Lima. Lahat daw nagagawa nila sa loob ng maximum security prison. Kaya ayaw nilang umalis sa maximum security prison, sa totoo lang. Yan po yung, kaya gusto nilang bumalik dyan, yung mga nasa Sablayan. Kasi dyan, everything is available. Pagka may pera ka, nakukuha pa raw nila. Kaya yan ang ating iniiwas ngayon, sinusubukan natin bawasan. At tuloy-tuloy ang aming pagkausap sa mga lawmakers natin na sana naman ay bigyan ng budget na maayos ang ating regional jails. Pero mismo si Bucor Director General Gregorio Katapang nagduda sa naturang utos. Kaya naman personal niyang kinausap si Secretary Rimulya tungkol dito. Dito na nabuko na peke pala ang memorandum. Nagpunta rito kahapon si Director General Katapang upang ipakita yan, upang i-validate. At kasi alam niya, para meron na silang pakiramdam na pinipeke nga. Ang nangyari dyan yung barcode kasi halatang-halata namin na talagang dinaya. Kaya huling-huli yan. Some people tried to falsify an office order, a department order, saying that we were transferring or about to transfer or ordering the transfer of 12 PDLs who are now in Mindoro, in Sablayan, towards back to Muntinlupa. Nang inspeksyonin pa, lumalabas na ginaya lang ang orihinal na Memorandum Order No. 3 at barcode nito. Pero pinalitan ng petsa, subject at laman ng order. Hinala tuloy ng kalihim, may dati nang nameke ng department orders. Posible yan na may gumawa na yan dati. Kaya nga ito, talagang alert lang talaga. Meron na kaming usapan dyan ni DG Katapang na mag-ingat sa lahat ng communications. Nag-uusap naman kami, pag may konting duda, validate. Pinaiimbestigahan na ni Rimulya sa NBI ang nangyari. Hindi rin inaalis na may empleyado ng DOJ o Bucor na kasabwat sa pamimeke. Forensic trail niya inaayos pa. Nitingnan pa namin kung kaya pang ma-check kung sino ang nag-upload niyan at nagbigay ng anong email ang ginamit para ito'y ipakalat sa mailing list. Yan ang aming pinahahanap sa NBI ngayon at hahanapin natin talaga. Nagbabalita mula sa Frontline, Marlene Alcaide, News 5. Charged with felony assault and strangulation si Houston Rockets guard Kevin Porter Jr. pagkatapos ng isang insidente kasama ang kanyang girlfriend na si Kaiser Gondrezick. Sinabi na sinakal at sinuntok ng NBA player ang female basketball player. Nagkaroon ng fractured neck vertebra at sugat sa taas ng kanyang kanang mata ang former WNBA player. Pleaded not guilty si Porter Jr. at nirelease sa $75,000 bail. In lighter basketball news, mukhang nagre-recruit na si LeBron James para bumuo ng super team na magre-represent sa Team USA sa Paris Olympics. Ayon sa The Athletic, committed na ang two-time Olympic gold medalist next summer. Sabi din na kinausap na ni King James sina Steph, KD, AD, Jason Tatum at Draymond Green. Ito ay pagkatapos ng isa pang disappointing campaign ng Team USA sa nakalipas na FIBA World Cup. Well, gumagaling na rin talaga ang ibang bansa sa basketball. Pero makikita natin kung kakayarin nilang Team USA pag Team A na ang ipinadala nila. Mukhang galit na kasi ang Team USA. It's your sports Tito Mike Reyes. Peace and love.
Susunod, mga kalahok sa isang contest na para sa mga tamad, 20 araw ng nakahilata. At 2 taong gulang na bata sa Peru, nakalunok ng 8 karayom. Tuloy-tuloy pa ang makabuluhang balitaan sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas. Sa Bataan, pinatay ng isang lalaki ang kanyang senior citizen na nobya matapos itong makipaghiwalay sa kanya. Pati ang apo ng biktima, dinamay din ng suspect. Nasa frontline ng balitang yan, si Gary De Leon. Duguan, tagtad ng saksa at wala ng buhay ang 3 nakatira sa bahay na ito sa Limay, Bataan. Kinilala ang mga biktima na sina Rosita Velasquez, 70 years old, na siyang may-ari ng bahay. Mari Sampang, 60 years old, at 11 anyos niyang apo na si Rain Sampang. Pinatay sila kahapon ng madaling araw. Ang sumaksak umano sa kanila, walang iba kundi ang 35 anyos na nobyo ni Marie, si Arvin Martin. Base sa investigasyon, minasama ng suspect ang pakikipag-break sa kanya ng biktima. Ito po ay masasabing crime of passion dahil parang napamahal na po yung suspect doon sa ating biktima at ayaw niya pong itong makipag-iwalay sa kanya. Sa follow-up operation, nadakip sa kanyang bahay sa Lubao, Pampanga si Martin. Itinanggi niya ang krimen. Hindi rin daw totoong hiwalay na sila ni Marie. Hindi mo siya napatay, gano'n? Hindi mo sila, ikaw... Iniwan ko kong buhay doon eh. Nung gano'n po siya eh. Sila asli doon eh. So hindi ikaw ang gumawa nun, gano'n? Hindi po siya. Pero ayon sa mga otoridad, si Martin ay tinuturo ng mga ebidensya at maging testigo. Naagip pa nga ng CCTV ang pag-alis ng suspect sa bahay ng mga biktima na tumutugma sa oras kung kailan posibleng nangyari ang pagpatay. Maharap ang suspect sa 3 count ng murder. Isa sa ilalim din siya sa drug test. Nagbabalita mula sa frontline, Gary De Leon, News 5. Dead on the spot ang isang buntis ng ma-hit and run ng SUV sa Mangaldan, Pangasinan. Sakay ng motorsiklo ang biktima kasama ang kanyang live-in partner. Pero bago makaliko sa intersection, binangga sila ng SUV. Sa follow-up operation, natunton ang SUV na iniwan sa isang talyer sa Dagupan. Napag-alaman na nakatira na sa abroad ang may-ari nito at ang babaeng anak niya na ang may kustodiya. Nadiskubre naman na boyfriend ng babae ang nagmamaneho noong mangyari ang disgrasya. Nagpahayag na ang suspect ng intensyon nitong sumuko. Inihahanda na rin ang patong-patong na kaso laban sa kanya. Walong karayom ang nakita sa katawan ng isang bata sa Peru. Ang tanong, papaano nalunok niya ang lahat ng karayom? Nasa frontline ng balitang yan, si Jenny Dongon. Sa x-ray na ito, makikita ang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 at 8 karayom sa loob ng katawan ng 2 taong gulang na lalaki sa San Martin, Peru. Sumailalim ang bata sa 2 oras na operasyon saka natanggal ang mga karayom. Ayon sa doktor na nag-opera sa bata, natusok na mga karayom ang internal organs. Buti na lang, naalis ito agad bago makapaminsala ng malala. Ang malaking katanungan, paanong nalunok ng bata ang mga karayom na halos singhaba ng hinliliit ng daliri? Kwento ng nanay, inakala raw ng anak niya na laruan ang mga karayom na ginagamit nilang pantusok sa mga alagang baka. Dahil abala siya sa bukid, hindi niya napansing kinain na pala ng bata ang mga karayom. Kasalukuyan pang nagpapagaling sa ospital ang bata. Nagbabalita mula sa frontline, Jenny Dongon, News 5. Higit 5,000 ang pinangangambahang nasawi sa kasagsagan ng bagyo sa Libya. Sa dami ng namatay, nagkalat ang mga bangkay sa kalsada. Yan at iba pa sa Frontline News Abroad ni Elaine Fulgencio. Inilibing sa mass grave ang daan-daang nasawi sa Libya sa kasagsagan ng matinding baha at ulang dala ng bagyo. Sa sobrang dami, patong-patong ng mga bangkay. Maraming bangkay pang makikita sa kalsada. Aabot sa 5,000 ang pinangangambahang namatay. Hindi bababa sa 10,000 ang nawawala. Marami ang pinaniniwala ang inanod sa dagat. Kita naman sa aerial footage ang lawak ng baha at pinsala dahil sa bagyo. Sa ngayon, pahirapan pa rin ang komunikasyon doon at hindi pa rin naibabalik ang kuryente sa maraming lugar.
lugar. Wala namang Pinoy ang napaulat na nasawi dahil agad na inilikas sa matataas na lugar. Ayon sa Embahada ng Pilipinas, nasa 1,100 ng mga Pilipino sa Eastern Libya. Marami sa kanila nagtatrabaho bilang nurse o kaya clinical instructor. Patuloy namang nakikipag-ugnayan ng embahada sa Filipino community at nakamonitor sa kanilang sitwasyon. Matinding pagbaha rin ang naranasan sa China dahil sa walang tigil na pag-ulan doon dala ng bagyo. Maraming lugar sa Guangxi Province ang lubog sa baha. Puspusan naman ang rescue operation sa Hainan Province. Libo-libo nang inilikas kabilang ang mga batang ito na natrap sa ikalawang palapag ng kanilang bahay. Sa huling tala, 7 ang nasawi habang 3 ang nawawala. Humupa naman na ang baha sa ilang lugar pero lumutang naman ang mga basura kaya todo linis ang mga residente. Nagbabalita mula sa Frontline, Elaine Fulgencio, News 5. Showbiz, eto na nga! Mga kapatid, eto na nga. Wala nang age limit sa pagsali sa pinaka-prestihiyosong beauty pageant sa mundo. The Universe rather, ang Miss Universe. Inanunsyo po yan mismo ng pageant sa kanilang social media platforms. Sa mahigit 7 dekada nitong kasaysayan, mga babaeng edad 18 hanggang 28 lang ang pinapayagang sumali sa kompetisyon. Sabi pa ng Miss Universe Organization, epektibo na ang bagong guideline na ito para sa lahat ng sasali sa paghahanap ng mga kandidata sa 2024. Bago nito, nauna nang pinayagan ng MUO na makasali ang trans women at mga ina sa pageant. At yan ang mga frontline sa Showbiz News ngayong Miyerkules. Ako po si Kalad Karen. Ito naman, contest para sa mga gustong magtamad-tamaran. Yan po ang ikinasa sa bansang Montenegro sa Europa. Napakasimple lang ng rule. Bawal tumayo. Bawal tumayo. 7 ang kumasa sa contest na yan. Magkakaalaman na kung sino sa kanila ang pinaka-tamad. Ito, partner. Wala pang winner hanggang ngayon at 20 araw na sila nakahilata. 20 Ang tatamad, days. grabe. Oo. No? Wala silang ginawa kundi mag-cellphone, mag-laptop, matulog. Meron ka mang break kada 8 oras para lang mag-CR. Ang pinaglalabanan nila, ang karangalang tawaging the laziest citizen. At 1,000 euros o katumbas ng mahigit 60,000 pesos ang premyo. Kayo mga kapatid, tingin nyo, hanggang kailan nyo kayang humilata ng ganyan? Parang hindi ko kaya yon. Ayoko doon. Oo. Nasaan na yung dalawa? Asan? Sasali sila hahabol. Kayang-kaya namin yan. Pero in reality, itong dalawang to, sobrang sipag. Oo. Sobrang galing rumakit. Hindi po nila kakayanin humilata. Opposite. Dahil, lalo na to. Ito, Gastos marami racket. Daming babayarin. Tama yung ginagawa nyo yan. At yan ang mga balita mula sa frontline ng Pilipinas sa araw na ito. Mga balita at impormasyong para sa mga may alama at may pakialam. Kami ang inyong mga kasangga sa pagbalita. Kasama sila Kalad Karen at Tito Mikey Reyes. Ako po si Julius Babaw. Ako naman po si Cheryl Cosim. Magandang gabi, Pilipinas!